So may panlasa ka pa rin ba kapag nag-undergo ka ng radioactive iodine? Ang sagot po, yes naman po. Meron pa rin naman po tayong panlasa. Pero ma-share ko na nga din sa inyo mga mima ko, after 3 days ng RAI therapy ko nga po sa Philippine Heart Center para sa aking sakit na hyperthyroidism, tawag dito, nakalimutan ko. Wait lang. Nakaranas po ako ng sinikmura yung tiyan ko. So, kung may problema po talaga kayo sa mga, kung meron kayong acid reflux, kung meron kayong mga GERD katulad ko, mas maganda pag niresetahan kayo ng, halimbawa po na omeprazole, uminom na kayo mga mima ko. Kasi nga, pag mahina yung tiyan nyo, sisikmurain kayo. Tapos meron kanina sa video ko sa Blue Up, nag-message siya sa akin. Ang sabi niya, nasusuka nga daw siya. Tapos parang, ano ba yun? Sumasakit daw yung tiyan niya. So, ang sa kanya naman ay 100 MCI. So, kung alam nyo sa sarili nyo, hindi kayo ganun kalakas, hindi kayo ganun alam nyo yun, yung katawan nyo hindi ganun sanay sa mga sakitan, ganun. Mas maganda, pag may niresetang mga gamot yung doktor nyo, inumin nyo na. Kasi ako talaga mga mima ko, sabi ko, hindi naman ako nakakaramdam ng sinisikmura, kenesong, ganyan. After 3 days, sumakit talaga yung tiyan ko, na hindi na ako makatayo. Kaya, pagka may problema kayo sa sikmura nyo at niresetahan kayo ng mga gamot after ng RAI procedure nyo, gawin nyo, uminom na kayo. Huwag na kayong makulit. So, ayun lang naman siya. Makakakain pa rin naman kayo. And advice ko na rin sa mag-undergo ng RAI procedure. Lagi kayo uminom ng tubig, kumain ng mga citrus food. Yun lang naman. Tapos sa akin kasi ang advice ng doctor ko, 3 days pa after yung RAI therapy ko na yon, ang sinabi sa akin ng doctor ko sa Philippine Heart Center, 3 days pa daw na naka-low iodine diet ako. Doon ako nasuka hindi ako nasuka doon sa gamot. Nasuka ako kasi walang lasa yung pagkain ko. As in, walang asin. Nagsasawa na ako doon sa kinakain ko. So, sa mga mag-undergo ng RAI procedure, ang advice ko sa inyo, magsanay na kayong kumain ng low iodine diet para kapag nandun na kayo malapit na kayo sa date ng procedure nyo, hindi kayo masyadong mabigla. So, ayun lang.